Magandang araw sa inyo mga bata. Kapayapaan ang pagbati sa inyo. Kamusta na kayo? Isang kapanapanabik na kwento muli ang ating mapapakinggan sa araw na ito. Tungkol muli ito sa ating Panginoong Hesus. Bago tayo magsimula, itatanong ko lang sana sa inyo kung kilala nyo ba kung sino ang papagaling sa atin kapag tayo ay may sakit? Gamot ba? O kaya ay mga doktor? Tama naman kayo dyan mga bata. Ngunit, ang pangunahin nating manggagamot ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kanyang kinakasangkapan ang mga gamot at mga doktor para tayo ay gumaling. Hindi lamang sakit ng pisikal nating katawan ang pinagagaling ng ating Panginoon, kundi maging ang sakit ng ating kaluluwa. Ito'y walang iba kundi ang ating kasalanan. Kaya't sa kwento natin ngayon, papakinggan natin ang ginawang pagpapagaling ng Panginoon hindi lang sa isang karamdaman, kundi higit na nga ay sa pagpapatawad ng kasalanan. Ang ating kwento ngayon ay pinamagatang Pinagaling ni Jesus ang Paralitiko. Na mababasa natin sa Marcos, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 12. Bumalik si Jesus sa Capernaum pagkalipas ng ilang araw, at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao. Sa sobrang dami, ay wala na ngang matayuan kahit sa labas ng pintuan. May isang lalaking paralitiko o hindi makalakad. Mayroon siyang 4 na kaibigan na nagmamalasakit sa kanya. Naniniwala sila na kapag nadala nila siya kay Jesus, siya ay pagagalingin. Binuhat nila ang kanilang kaibigan na nakahiga sa banig. Ngunit, pagdating nila sa bahay, hindi sila makapasok dahil sa dami ng tao. Sumuko ba sila? Hindi. Umakyat sila sa bubong, gumawa ng butas, at dahan-dahang ibinaba ang kanilang kaibigan sa harap ni Jesus. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatawad na ang mga kasalanan mo." May ilang tao roon na nag-isip, tanging Diyos lang ang maaaring magpatawad ng kasalanan. Alam ni Jesus ang iniisip nila, kaya sinabi niya, alin ang mas madaling sabihin? Pinatawad na ang kasalanan o sabihing tumayo ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang nanggigilalas o namangha at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakakita ng ganito, sabi nila. At dito nagtatapos ang ating kwento. Mula sa ating kwento, ano ang aral na dapat nating matutunan? Una, ang Panginoong Hesus ang ating dakilang manggagamot. Ang Panginoong Hesus lamang ang may kakayahang magpagaling ng ating sakit, pisikal man ito o espiritual. Gaya ng narinig natin sa kwento, hindi lang niya pinagaling o pinatawad sa kasalanan ang lalaking paralitiko, kundi pinagaling niya rin ito sa kanyang kapansanan o karamdaman. Kaya naman, kung tayo ay may karamdaman, ang unang-una natin na dapat lapitan ay ang ating Panginoong Hesus. Pangalawa, ang pananampalataya ay dapat na may gawa. Tunay naman palad ang lalaking paralitiko dahil siya ay may mga mapagmalasakit at mapamanampalatayahin na kaibigan. Sila ay nananampalataya na mapapagaling ng Panginoon ang lalaking paralitiko. Ang kanilang pananampalataya ay nalakipan nila ng gawa, kung saan lumapit sila sa Panginoong Hesus at di sila nang papigil sa dami ng tao. Gumawa sila ng paraan upang makalapit sa Panginoon ang kanilang kaibigan. Kapag tayo ay nananampalataya na pagagalingin tayo ng Diyos, dapat ay lakipan natin ito ng paggawa. Tayo ay manalangin palagi, magtagubili sa mga pagsamba, kasama ang pag-iingat ng sarili o hindi tayo gagawa ng bagay na ikalulubhan ng ating sakit. Tayo ay makikinig sa doktor at iinom ng gamot dahil kinakasangkapan din sila ng Panginoon para tayo ay gumaling. Tayo na mga bata sa ating activity sa araw na ito. Tatawagin natin itong Faith in Action o pananampalatayang may gawa.
Para sa activity na ito, ang kailangan nilang gawin ay mag-double thumbs up kapag ang pangyayari ay nagpapakita ng pananampalatayang may gawa o gawa ng kabutihan dahil sa pagkatuto sa aral ng Diyos. Double thumbs down naman kapag pananampalatayang walang gawa. Una, may nakita akong kaklase na malungkot, kinausap ko siya at ipinanalangin. Pangalawa, sinamahan ko ang kaibigan kong nahihiya para makasali sa activity. Pangatlo, nakita kong nahulog ang gamit ng kaklase ko pero hindi ko pinulot. Pang-apat, in-invite ko ang kaibigan ko na sumama sa pagkakatipong pamana. Pang-lima, alam kong dapat akong tumulong sa bahay pero nagkunwari akong busy. Pang-anim, gusto kong mag-share pero nahiya ako kaya wala akong ginawa. Pang-pito, pinatawad ko ang kaibigan kong nakasakit sa akin. Narito naman ang ating memory verse para sa araw na ito na mababasa natin sa Mark chapter 2 verse 5. When Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Maraming salamat mga pamana. Hanggang sa susunod. Paalam, Miss Pa!